Hello guys, once again magandang gabi po sa lahat. Ito po si Kuya JR. And ngayon naman po ang tatalakayin po natin is all about dun sa mga insekto o hayop na ginagamit ng mga mambabarang. If you can remember my first video, na-mention ko po sila and I have said na tatalakayin po natin yon sa second video natin. So ito po yung part 2 nung information natin about sa mga mambabarang. So ano po ba yung mga insektong kadalasang ginagamit ng mga mambabarang para mag-inflict ng sakit sa mga biktima nila? So first of all, this will be categorized depende sa level o antas ng mga mambabarang. Sa unang stage o yung medyo mahina pa, ang kadalasang ginagamit ng mga mambabarang na baguhan is yung maliliit na insekto like bubuyog. Ewan ko if you're familiar with alingayo o yung tinatawag nating mga fire wasp, ano po. Yung siguro mga Ilonggo, familiar sila sa tinatawag na alingayo. Ang mga alingayo po is para silang mga bubuyog din or wasp, maliliit nga lang. So ito po ang isa sa mga karaniwang ginagamit ng mga baguhang mambabarang. And ginagawa po nila ito para makapagbigay lang ng simpleng sakit sa tao. And since nasa first level pa lang sila ng kakayanan nila, hindi sila nakakapag-inflict ng gaanong damage doon sa mismong biktima nila. And the second one is sa second category natin, yung medyo malakas-lakas na ng konti, no? Gumagamit na sila ng mga salagubang. So dito, ito, masasabi natin guys na medyo may kapangyarihan na ang mambabarang kapag kaya niya ng kumontrol ng mga salagubang. Ang mga salagubang po like typical na nakikita natin, maliliit sila na sometimes color green, no? Ginagamit naman nila yung mga salagubang para magtanim ng sakit sa katawan ng tao sa pamamagitan po ng itlog. Okay, so ang ginagawa nila dito or kung paano nila ito gawin is tatalakayin naman natin sa susunod nating mga video. So, the third category o yung the third level po ng ating mga mambabarang is yung may kakayanan silang gumamit ng uwang at lakang. So, ang lakang po is medyo mas mataas na, na level ng mambabarang ang gumagamit niyan. But then, sa uwang, or yung tinatawag natin na rhinoceros beetles, and tongue twister guys, no? So, rhinoceros beetles, o tinatawag nating uwang. Sila po yung mga, mga, kung sa kawikaang Ilonggo o Hiligay nun, ang tawag po sa kanila ay bagangan, sa Karaya, ang tawag doon ay bangag, o bagang, depende siguro kung sa dialect, no? Pero ang English term po niyan is rhinoceros beetle. So dito po, gamit itong uri ng insekto na ito na itatanim ng mga mambabarang ang sakit sa pamamagitan din ng itlog. And commonly, itong mga female na uwang, yan po ang pumapasok sa either katawan ng tao or any parts or sa kahit saang butas ng katawan ng tao. Then dito naman po tayo sa lakang. Before that, once na naitanim na yung itlog ng uwang sa katawan ng tao, mag-hatch po siya into larva, no? Nagiging uod po siya. So yun, doon po unti-untiing kakainin. Ang uod na yun yung kalamnan ng tao. Commonly naman loob. Nag-i-stay po sila sa tiyan, and from there, magpo-progress po sila until magkaroon ng siguro mga sakit na kadalasang nadadiagnose sa mga doktor natin, like ulcer, liver cirrhosis, and so much more, mga intestinal problem po, and also another thing about sa mga mambabarang, about sa uwang is that after nilang tanim yung sakit sa katawan ng tao, namamatay po ito. So, yun, basically, ang mangyayari, hindi na nila ito magagamit for the second time around.
mangyayari niyan, nag-aalaga sila ng napakaraming uwang na siya ding nagiging palatandaan. Ito guys take note, ay isa ding palatandaan na ang isang tao ay mambabarang. Okay. So next, dito na tayo sa lakang. Ang lakang po ay isang uri din ng uwang o pamilya ng uwang na medyo may kalakihan. Although iba lang po yung habitat nila. They are usually stored in a bamboo, para sa mga kawayan, buho ng kawayan. O yung sinasabi nilang pusog sa Ilonggo. Diyan po sila nag-i-stay, and they're not bigger than a fist of a 7-year-old kid. Excuse me po. So hindi po sila lalaki sa kamao ng isang 7 taong gulang na bata. And ang structure naman or itsura naman ng katawan ng lakang is para siyang hornless beetle, no? Hornless beetle siya kung titingnan mo, parang napaka-harmless niya, no? Pero guys, take note, ang lakang po ang isa sa pinakadelikado at pinakamalakas na uri ng beetle. So once na lakang ang ginamit sa'yo guys, huhukayin yung balat mo. Naghuhukay po ito. Lakang has strong front, four legs. Yung 4 na unang legs nila dun sa harap, yun po yung, kung mapapansin nyo, makakita kayo ng lakang, mas malaki po yun. Mas malalaki po yung front legs niya kaysa sa hind legs. So yun po ang ginagamit niya para maghukay. Okay. So imagine mo ba naman, kawayan ang hinuhukay mo, hindi ka ba naman lalakas? Okay. So yun. So once na nahukay nila yung katawan, papasok sila sa katawan mo, then dun sila mag-start na i-damage o mag-inflict ng damage. I'm not sure if ano talaga yung damage na nagagawa nila, pero usually namamatay po ang biktima na lasog-lasog yung tawag dito, yung kalamnan o laman loob. Okay, so yan po ang para sa lakang. And sa higher stage na mga mambabarang, they can conjure venomous insects kagaya ng alupihan at iwi-iwi o yung tinatawag nating scorpion. They can use that to inflict poisonous bites sa katawan po ng biktima that can instantly kill. Yan po. So, kayang-kaya pong pumatay kaagad ng isang may mataas na antas na mambabarang. And hindi po sila basta-basta na-distinguish. Yan po ang kaibahan ng mga baguhan sa mga batikan. Hindi po basta-basta na-distinguish ng isang albularyo na barang na pala ang nagiging sanhi ng pagkakasakit ng tao. So yun guys. So kung paano itong gagamutin, paano itong iti-treat, paano itong mapiprevent, yun naman po ang abangan ninyo sa susunod nating video. So once again, ito po si Kuya JR. And kayo po ay nakikinig sa Lihim na Aral.